Ito ang inyong sumbong siguradong may responding katapat. Hindi nagdadalawang isip na tumulong sino man ang nangangailangan. Ngayong gabi sa Responde, Mata ng Mamamayan. Silipin natin kung ano-ano ang mga panuntunan na itinalaga ng batas at ng gobyerno para matiyak ang mga ginagamit nating gasol sa ating bahay at hanap buhay ay pasok sa pamantayan. Ang kagandahan naman po sa Petron Gasol, no? Kapag ito ay kinakargahan na natin, dumadaan muna ito sa quality test. Mga produkto ng Petron Gasol, gaano nga ba kaligtas gamitin? Malawakang kampanya ng Petron Gasol upang mapalakas ang kanilang produkto. Ating alamin. Petron Gasol number 1. Republic Act number 11592 o mas kilala bilang LPG Industry Regulation Act. Ano nga ba ang laman ng probisyon na ito at paano nito pinagtitibay ang pangangailangan ng ligtas na LPG sa mga komunidad? Yan pong ating inimbestigahan. Maiwasang malagay sa peligro ang buhay ng bawat Pilipino. Yan ang isa sa mandato ng gobyerno sa bawat mamamayan ng bansa. Kaya naman, isa na batas ang Republic Act 11592 o ang LPG Industry Regulation Act of 2021 na naglalayong mailatag ang komprehensibong regulasyon sa industriya ng LPG. Itinakda rin ang batas na masigurong kaligtasan at kalidad ng mga cylinders o tangke. Nais din itong protektahan ang interes ng mga consumer. At higit sa lahat, nagbibigay ang batas ng kamalayan kaugnay sa pamantayang pangkalusugan, kaligtasan, seguridad, maging sa kalikasan at kalidad para sa tamang paggamit ng liquefied petroleum gas. Itinalaga ang Department of Energy o DOE bilang pangunahing ahensya na responsable sa pagpapatupad at pagsasagawa ng implementing rules and regulation. Purpose talaga niyan ay bigyan ng regulatory framework ang industriya ng trade ng LPG dito sa Pilipinas. Kasama na ho dyan yung paggagawa ng mga reforms, no? First sa standards, sa conduct ng business, at saka yung, of course, yung practice. So, standards ng product, standards ng equipment, facilities. Kasunod dyan yung conduct and code of practice ng negosyo, no? So, making it yung reform na hinihingi dyan ay magkaroon ho ng standardization at with that, kasama na ho yung maiwasan yung mga not only illegal activities, but unsafe activities. Binigyan ang DOE ng kapangyarihan hindi lamang para magsagawa ng mga plano, ngunit maging ang pag-i-issue ng mga kaukulang lisensya, pag-iimbestiga ng mga paglabag at pagkukumpiska ng mga lumalabag sa regulasyon. Kailangan ho kasi ma-monitor ng government, of course through DOE and DTI, ang dalawang major agencies na nag-implement ng batas na to, monitoring of the players. So yan ho ang unang kailangan. At the same time, yung mga player na yun has to subscribe with the
accreditation, registration requirements. Kasama kasi doon sa licensing, ika nga, yung registration requirements, ay yung compliance mo with the standards. There are issues like trademark protection, yung meaning, pag ikaw ang may-ari ng brand na yan or trademark na yan, kasama na rin kasi sa pagmamay-ari mo yung cylinder na yan, kailangan protektado yung may-ari na hindi siya nakawin, hindi siya i-confiscate illegally ng ibang player, or gamitin yung i-relabel para gamitin at akuin na niya at palabasin na kanya na yung mga gamit na yun na pagmamay-ari ng isang trademark owner or marketer. Kadamihan po na alam natin yung mga tinatawag na mga retailer, yung nagbibenta directly sa consumer. Itong mga retailer kasi kailangan tama ang timbang. Yung ginagamit na cylinder nila ay both certified and properly marked and properly requalified. So, tatluhong major yan. So, itong mga requirements na to, nagagawa ito dahil itong batas na to, updated itong batas na to, dito ginawa, ibinuhos lahat ng Kongreso yung mga ina-anticipate na mga kailangan i-regulate. At the end, consumer din ang babagsakan nung safe na operation ng mga player. So, ang consumer, nagiging safe din ang kanyang produktong nabibili. Mula sa mga marketer, distributor hanggang sa mga retailers, mahigpit na binabantayan ang kanilang ahensya. Ibinigay ng batas na to na kailangan i-monitor through licensing yung mga player na sakop ng jurisdiction na binigay sa Department of Energy. Ngayon, doon naman sa mga certificate of registration na ini-issue ng Department of Energy, ang purpose lang dyan is protektahan yung brand. These brand owners are what we call the marketers, no? Kasi sila ang namumuhunan at nagmamay-ari ng cylinder. Kasama na dyan yung seal, yung security seal ng isang cylinder. Pag binili mo, may binabasag kang plastic, no? Yan kasama na rin dyan to protect the integrity ng binili mong cylinder. Pangalawa yung pag-maintain yan ay kasama sa gastos at responsibility ng marketer. So kailangan yung mga dealer, retailer na nagbebenta niyan ay hindi kumbaga for the lack of word, hindi ninanakaw at ginagamit lang nila yung pangalan para ibenta kuno. Like X brand, pinapalabas nila na taga-benta ako ng X brand. So dahil dyan, may mga registration requirement. Aside from being licensed to be a retailer or dealer, kailangan may paalam din ako dun sa marketer. Kaya yung mga authority to sell, yung brand mo, kailangan rehistrado yan dito sa Department of Energy. Ang ilang regulasyong nabanggit ng DOE, marinding ipinatutupad na isa pang ahensya ng gobyerno na nagtatakda naman ng pangunahing pamantayan para sa mga produkto sa bansa. Ang Department of Trade and Industry, Bureau of Philippine Standards ang inatasang manguna para bumuo ng pamantayan para sa ikabubuti at proteksyon ng mga consumers. Si BPS sa ngayon ay mayroong 111 na products na kabilang dito sa prosesong to, sa certification process. So, sa 111 na products na ito, lahat ito ay kailangang dumaan kay DTI BPS para masiguro natin yung kalidad at safety nitong mga produktong ito. Ang LPG ay kabilang doon sa 111 na products na kailangan dumaan sa certification process ng DTI. So itong mga LPG tanks, yung mga tangke na tinatawag natin ay kailangan magkaroon ng tinatawag nating Philippine Standard License. So ito yung tinatawag nating PS License and magbibigyan ng PS Mark. Ang PS Mark ay napakadaling makita. So sa regulation natin, meron tayong tinatawag na Department Administrative Order 22-11. Ito yung technical regulation natin
para sa certification process ng mga LPG na products. So, itong PS Mark ay kailangan makita doon sa collar ng produkto ng tangke. So, kailangan makita ito doon, kailangan ito ay nakastamp doon sa tangke. Maliban sa mga importanteng mga marka at selyo, maging ang proseso ng certification ng mga produktong LPG ay kanila ring sinisiyasat. Para magkaroon ng PS Mark ang produkto, no, so kasama sa tinitingnan ni DPS, no, bukod sa pagsasagawa ng product testing na tinatawag natin, no, so kasama doon ay tinitingnan yung mga marking requirements. So itong mga marking requirements na ito, kabilang dito yung pangalan ng manufacturer, pangalan ng importer kung ang tangke ay imported at galing sa ibang bansa. Kasama din dito, meron tayong for traceability na tinatawag natin, no, yung batch number, yung lot number. So ang importansya naman nito, no, kasi pag nagkaroon tayo ng makita natin sa labas, no, nagkaroon ng problema yung tangke natin. Pag nireklamo natin yun, matitrace natin kung saan ang galing. Meron tayong tinatawag na ancillary products. So kabilang dito yung mga valve, yung mga hose, the LPG regulator, and many more. So kasama yon lahat ng buong sistema ng LPG. So kakandak tayo ng tinatawag nating audit. Etong audit na ito ay isinasagawa doon mismo sa planta, sa pagawaan ng tangke. So si DTI ay pumupunta doon sa mga planta at doon tayo nagkakandak ng certification process natin. Doon tayo nagkakandak ng audit, kumukuha tayo ng sample, tinitingnan natin yung sample at tinetest natin ito. Once pumasa ito sa mga requirement na nilagay ni DTI, mabibigyan natin sila ng PS Mark. So pagdating dito sa Pilipinas, no, pagdating naman sa market, pag nalabas na sa market, no, si DTI Fair Trade and Enforcement Bureau ay nagkakandak ng market monitoring and enforcement and regular activities para masiguro na itong mga produktong to ay dumaan talaga sa certification process. Katuwang ang ilang pang ahensya ng pamahalaan, masusi nilang binabantayan ang galaw ng iba't ibang LPG players sa merkado. At paano nila ginagawa ang kanilang mga parte upang masigurong ang mga produktong tulad ng LPG ay ligtas na nakakarating sa bawat tahanan. Kasi marami tayong klase ng enforcement na pinanggagalingan nung ang tawag niyan actionable item, no. Number one, meron ho tayong complaint related. Madami hong complaint na dumadating sa amin, ina-actionan ho natin yan. So that's number one, yung mga complaint related na mga inspections. Pangalawa, meron ho tayong targeted inspections na inspection. Of course, meron din hong yung hindi lang complaint, kundi parang request from other agencies. For example, merong request si DTI, merong request si BOC, ina-actionan din ho natin. Bukod, no, sa regular na surveillance activities, no, na ginagawa natin ni DTI, no, market monitoring and enforcement, so kasama na din dito, no, yung public awareness, no, na ginagawa ni DTI. So doon sa website, yung website ni DTI, no, ni DTI DPS ay very user-friendly. So madaling makita doon yung gusto nating hanapin. So bukod doon, no, merong Facebook page, official Facebook page si DPS. So doon, pwede silang mag-message doon. Pwedeng mag-message and may sumasagot doon lagi 24/7, no, para sagutin yung mga katanungan. Pwede doon mag-verify as always pag meron silang nakitang produkto sa market, gusto nilang masigurado kung ito ba talaga ay authentic ba talaga itong PS Mark or ICC sticker, pwede nilang itanong doon. Patuloy nilang panawagan na palaging maging mapanuri sa mga produktong tinatangkilik sa merkado, lalo na kung nakasalalay ang kaligtasan hindi lamang ng sarili mong pamilya, ngunit maging ng iyong komunidad. So, ang pinaka-importante nating malaman doon ay yung mga certification marks. Ito ay yung PS Mark or yung ICC sticker. So, kailangan nating hanapin to doon sa mga produkto bago natin sila bilhin para makasigurado tayo na itong mga produktong ito ay ligtas at maganda ang quality. You really just have to really assess yung sitwasyon pag mayroon kasing sticker na hindi naman, makita mo naman na maayos talaga, permado. Tapos pagtingin mo naman sa bigat ng tangke, pag medyo talagang diretso sa 11, gross weight kaagad siya, minus stir weight, medyo 11 kaagad.
medyo precise, ano, makikita mo, medyo, saka itsura na rin ng weighing scale, medyo okay man yung weighing scale, pag tinanggal mo, balik sa zero, hindi siya nagbabawas kung parang irregular yung mga numerong lumalabas sa tingin mo. Pag medyo maayos ang mga numero, medyo okay naman ho yan. Sa lahat ng regulasyon at panuntunan na ito na itinakda ng batas sa industriya ng LPG, isa sa sumusunod rito ang kumpanya ng Petron Gasul. Naman higit na pinagkakatiwalaan na mas maraming mga tahanan ang kanilang LPG products. Okay, makakasama ho natin si Sheen Singson, ang isa po sa mga executive po ng Petron Gasul. Magandang araw sa iyo, Sheen, at welcome dito sa Responde Mata ng Mamamayan. Magandang araw, Sir Alex. Salamat po sa pag-imbita sa amin dito sa inyong show. Una-una siguro, Sheen, ano ba talaga ang LPG para sa kalaman ng ating mga kababayan? Una-una, magandang umaga po, Sir Alex, at sa ating mga viewers. No? Ang liquefied petroleum gas o ang LPG ay isang fuel gas, no, na pinaghalong butane at propane, no. Nagmula ito sa distillasyon ng crudo or ng crude oil at dumaan sa proseso ng pagpino o ng refine bago ito maging LPG. Ayun. So, matagal na itong produkto na ginagamit ng ating mga kababayan. Opo, sir. Yung brand namin na Petron Gasul has been in the market for over 60 years na po. Okay, so ang LPG, saan ba usually madalas ginagamit ito? Ang pinakamadalas na gamit ng LPG ay sa pagluluto, no? Lalo na sa mga paborito natin mga ulam. Yeah. No? Maaari din itong gamitin sa mga industrial applications tulad ng water heating, metal processing, or drying, at marami pang iba. Kahit nga sa sasakyan, Sir Alex, maaari din tumakbo gamit ang LPG. Pero dito sa Pilipinas, itong setting natin sa Pilipinas, na-introduce ang LPG, siguro ang isip ng mga kababayan natin is for cooking lang talaga. Pero yung ngayon ko lang na rin narinig na industrial, pwede rin palang gamitin yon. Opo, yung mga malalaking industrial factories, meron po silang ginagamit na LPG, though hindi po siya nakasilindro, kundi naka-bullet tank po dahil po sa lakas ng gamit nila. Dito sa atin sa Pilipinas, gaano karami na bang gumagamit ng LPG ngayon? Based dun sa latest statistics no, ng DOE, estimated at 40% pa lang ang gumagamit ng LPG. Ibig sabihin may malaking portion pa ang gumagamit ng ibang alternative sa pagluluto o sa pag-iinit. Abangan! Paano nga ba tinitiyak ng Petron Gasul na sumusunod ang kanilang produkto sa itinakdang regulasyon ng ating gobyerno? This portion is brought to you by Northview Solutions. Dahil walang hinto ang balita, financial straits. mapapanood nyo kami sa aming bagong oras, Mata ng Agila Weekend, tuwing Sabado, simula Hunyo 15, alas 4 ng hapon. Ito ang Net 25, matatag, matapag, matapag. Open for Business takes you on a journey at the highly anticipated 16th Philippine Food Expo 2024. Will let you savor a smorgasbord of culinary delights that will tantalize your taste buds and transport you on a flavorful journey across the Philippines. We are positive that the Philippine agribusiness will bounce back so long as we are together in rising above the challenges. Open for Business with Cesar Vallejos, Sunday, 9 p.m. Sunday 25.
dami ng mga liquefied petroleum gas o LPG o gasol sa merkado, ipinagmamalaki ng Petron Gasol na ligtas gamitin ang kanilang produkto. Ngunit, paano nga ba natin masisiguro na ligtas gamitin ang gasol? Tara, samahan nyo kaming suriin kung bakit dekalidad at pinagkakatiwalaan ng mas nakararami ang Petron Gasol. Ngayon, dumako tayo sa yung gaano nakakasiguro po ang inyo pong produkto, yung safety at yung kagandahan ng paggamit ng LPG. Simple lang po. Hanapin niyo po lamang ang ating white laser printed seal na naka-locate po sa taas ng tangke at meron po itong unique QR code. Ito ang nagpapatunay na dumaan ang ating mga produkto sa striktong quality and safety test bago po ito dumating sa ating mga kusina. Pag sinabi mong QR code, they can check it? Yes, they Paano can check. po ang ano? Yung QR code na yun po ay pwede nyo po i-scan gamit ang inyong cellphone at makikita nyo po yung serial code ng series ng selyo na yun. At yung mga selyo naman na yun ay exclusively distributed by our company lang. Dito sa paggamit sa pagluluto, ano mga sizes nito? Well, sa Petron Gasol, meron tayong 5 sizes. Unang-una sa 2.7 kilos, which is yung aming pinakamaliit, ideal for outdoor use naman. Meron din tayong 7 kilos, 11 kilos, yung pangkaraniwang ginagamit sa mga bahay. At meron din po tayong 22 kilos at 50 kilos na ginagamit naman for commercial use. Tulad ng mga restaurants, laundry, canteens, mga ganun. Ang Petron Gasol ay hindi lamang namamayani dito sa Pilipinas. Meron ring mga iba pang mga brands. Anong kaibahan ng Petron Gasol sa mga LPG na nakikita natin? Siyempre po, kami sa Petron Gasol, lagi po kaming proud no, na ang Petron Gasol ay sakto sa timbang, no? Sulit sa pagluluto dahil ito po ay may true blue flame. Sigurado makakarami ka sa pagluluto. At higit sa lahat po, ito ay safe. Dahil lahat po ng ating mga produkto, no, bago ito mailabas sa market, ito ay dumaan talaga sa striktong quality and safety tests. Paki-explain nga nung sa blue flame na yon. Paano ba ma-appreciate ng ating mga kababayan yun? Mapapansin niyo po, kapag kayo ay gumagamit ng Petron Gasol, lahat po ng stove na pinaggagamitan niyo, ang ipoproduce po talaga niya ay blue flame. At yun po ang trademark namin at lagi po kami proud na pagka kasi blue flame ang naproproduce ng iyong LPG, yun ang pinaka-efficient type of fuel na ginagamit sa pagluto. At yung blue flame yata, yun yata ang pinakamainit ba yun na, ano, na kind of flame, di ba? Pinakamainit, pinaka-efficient. Yeah. At talagang masusulit mo ang paggamit ng LPG sa pagluluto. Patuloy rin ang Petron Gasol sa paggawa ng mga makabagong produkto na makatutulong sa kanilang mga mamimili, katulad na lamang ng Petron Gasol Elite. Okay, Shin, anong pinakabagong produkto mula sa Petron Gasol, lalo na sa mga residential consumers ninyo? Actually, this was launched noong 2021 pa. Pero gusto ko rin ipakilala sa inyo ulit ang aming pinakabago at world-class na produkto. At ito yung aming Petron Gasol Elite Composite Cylinder. Ito po ay nagbibigay ng panibagong experience sa inyong pagluluto dahil ito ay napakagaan. No? Kahit sino man sa bahay ay kayang buhatin ito. At pangalawa, ito po ay rust-proof. Okay. Hindi nagkakalawang dahil gawa ito sa mixture ng fiberglass and plastic resin. At pangatlo, kung sa forma ang pag-uusapan, napaka-aesthetic po ng ating Petron Gasol Elite. Yung tipong hindi mo siya itatago sa ilalim ng cabinet, kundi papasikat mo ito sa inyong mga bisita. Yan po ang aming Petron Gasol Elite. Ano ang nag-udyok sa Petron to put up like this, itong Petron Gasol Elite na ito? Well, yung Petron Gasol na brand mismo, ito po ay talagang established na, no? Lalo na dito sa Pilipinas. Yung talagang 11 kilogram steel natin na pangkaraniwang ginagamit sa mga bahay. Gusto namin na may bago pa kaming may offer sa ating mga loyal customers. Gusto natin makapagbigay ng additional convenience and service sa kanila. Kaya naglabas tayo ng mas magaan, mas convenient sa mga tao, lalo na dun sa mga nakatira sa mga condo units na medyo mataas pa ang kailangan iakyat. No? At lalo na rin yung mga walang kasama sa bahay na walang nakakatulong sa kanila sa pagbuhat. Hindi itong bago nating Petron Gasol Elite,
this is 50 to 60% lighter compared dun sa steel cylinder natin. At ang kagandahan pa niyan, meron tayong visibility sa gilid ng tangke. Malalaman natin kung anong level nung laman ng tangke. So matatansya natin kung paubos na ba, puno pa ba, or kailangan na natin umorder. So yun po yung added convenience naman sa bagong product natin. Sa condo, yun nga, gusto natin Yes. yun dahil marami sa ating mga kababayan ngayon ay meron ng mga condo units ngayon. Sa sizes nun, isa lang pong size lang po nun, Philip. Isa lang din po, sir. Ang available ngayon ay 11 kilograms. Ano lang din siya, no? Alternative nung ating standard steel, 11 kilogram tank. Yeah. So, naiba lang po siya sa gaan nung tangke compared dun sa ating regular na ginagamit. Actually, yung special feature din ng ating Petron Gasol Elite, ito po ay explosion proof. So, regardless kung ito'y ma-expose sa extreme heat, hindi po ito talaga magkakos ng any explosion. Bumisita rin ang Responde team sa isa sa mga planta o refilling plants ng Petron Gasol sa lungsod ng Pasig. Pagpasok pa lamang ay kitang-kita na ang maingat at metikulosong pagsusuri sa mga silindro ng gasol na bumabalik sa kanilang planta upang muling lagyan ng laman. Isa-isang ininspeksyon ng mga silindro. Tinitingnan kung ang mga ito ba ay nasa magandang kondisyon. At kung makita nila na hindi na maayos ang kondisyon ng isang silindro, tulad ng matinding kalawang at pagkayupi, agad nila itong inihihiwalay upang maisaayos. Ang mga tangke naman na pumasa sa pagsusuri ay isa-isa nang lalagyan ng laman. Muli rin itong tinitimbang upang masiguro na tama ang laman o kilo ng bawat tangke ng gasol. Kung sakaling sobra o kulang ang laman ito, agad nila itong minamarkahan at inihiwalay. Sinisiguro rin nila na walang tagas o leak ang bawat tangke sa pamagitan ng tinatawag nilang soap leak test. At matapos lahat ng masusing pagsusuri, dito na nila lalagyan ng selyo ang mga tangke. Indikasyon na pumasa na ito sa kanilang quality and safety checks. At maaari na itong maingat na ikarga sa mga truck na kanilang mga dealers na siyang ibebenta sa mga consumers. Yung process of making the Petron Gasol, can you walk us through dito sa pagpapagawa nito? Bago po ito dumating no, sa mga tahanan o sa mga bahay ng mga tao, lahat po ito ay dumadaan sa planta natin. Meron po tayong mga tinatawag na refilling plants sa nationwide. Ano? At itong mga Petron-owned terminals natin, ito po ay ISO certified. No? So nakakasigurado po tayong dumaan ito sa safety test at talagang credible po ang pinanggagalingan nito. At yung mga authorized dealers po namin, authorized Petron Gasol dealers, sila lang po ang pwedeng pumasok sa mga planta na yon para magpa-refill ng mga Petron Gasol na sinaserve po sa ating mga consumers. So sa prosesong iyon, nakakasigurado tayo na talagang genuine at original dahil yung mga authorized dealers lang ang pwedeng magpakarga sa mga planta ng Petron. Kaya wala na po iba. Kaya kung doon kayo umorder sa ating Petron Gasol, LPG dealers, original po yan. Maliban man doon, dapat po tayo maging alerto sa pag-order. Kaya ang lagi naming sinasabi dyan, Sir Alex, is if hindi nyo man kilala or hindi nyo man alam kung saan yung authorized LPG dealer, tumawag lang po kayo sa ating nationwide hotline, ang Petron Gasol Express Delivery, at i-dial ang hashtag 88,000 para umorder. 88,000. Okay, nabanggit nyo na ho kanina, Sheen, yung pagtitiyak na itong Petron Gasol na produkto ninyo ay talagang hindi ito maaring mapeke at talagang hindi masisirang produkto ninyo because you have the seal na may QR code.
Bukod po doon, dahil nga bakal to, nagkakaroon rin pa ng kalawang to. Opo, actually lahat po ng steel material prone po ito sa corrosion. Kapag may kalawang ba, huwag na nila kunin yun? Well, ang kagandahan naman po sa Petron Gasol, no? Kapag ito ay kinakargahan na natin, dumadaan muna ito sa quality test. No? Tinitingnan muna natin kung okay pa ba yung quality, pasado pa. Titingnan rin po natin yung rust sa ilalim at sa taas na portion ng ating tangke. Dumadaan ito sa stringent na pag-check bago po natin ito kargahan at ilabas sa market. Kaya yung mga hindi na po pumapasa, tinatabi na natin at pinapalitan po natin ng good quality na cylinder. Pag nagkaroon ba ng kalawang, yan ba ang cause ng leak? Or nagkakaroon ba ng leak ang isang ang tangke? Maari po ito maging cause, but nakadepende pa rin po kung gaano kalalim itong kalawang. Ang lahat po ng mga Petron Gasol na tanks natin ay dumadaan sa cylinder maintenance, no, para siguradong safe ang gamit ng ating mga consumers. As compared to doon naman sa mga illegally refilled na mga tangke. Ang disadvantage po noon, hindi na po yun dadaan sa usual procedure ng cylinder maintenance kasi nga po bina-backyard na o na illegal. Kaya yun po ang talagang kailangan natin pagtuunan ng atensyon na yung mga ating consumers ay huwag bumili ng mga peke. At dito lang sa mga authorized LPG dealers. Pwede ho ba natin rin silang turuan how to test kung may leak? Kung tayo po ay gumagamit, no, ng LPG sa bahay at wala tayong ibang pwedeng maitawag na technician para mag-assist sa atin. Simple lang po, kumuha lang po kayo ng isang soap na ipaghalo sa water at lalagay nyo lang po yun sa taas ng valve. Ang tawag po doon ay soap leak test, no, para malaman natin kung may leak yung ating tangke kasi ang indication po kasi noon ay bubula siya. At pag ganun po ang nangyari, tawagan po natin kaagad ang ating authorized LPG dealer. Sa pagbabalik ng Responde, paano nga ba ginagamit ng Petron Gasol ang kapangyarihan sa social media upang mapalakas sa kanilang produkto? Yan ang ating alamin. Wala na tayong problema. May magbabalik Hangga tayo sa panibago nating challenge. para muli kayong papasukin sa kanilang mga buhay. Bagong resort. Welcome to Bali Bali. Bakit Bali-Bali yung name ng restaurant? It's Bali. Not just once, but twice. Bagong pagsubok. Challenge lang natin dito. Ang building na to, nagagawin nating wellness center. Hindi daw po pumayag yung daughter niya na maibenta yung shares nila. Bagong makikilala. Excuse me. Tricycle ko to. Tricycle ko to. Mali kayo. Tricycle ko to. Goodwill Season 4 simula na sa June 9, Sunday, 5 p.m. Abangan dito lang sa Net25. Let's get together sa Net 25. Sa Net 25. Walang hinto ang balita. Financial straits. Mapapanood nyo kami sa aming bagong oras, Mata ng Agila Weekend, tuwing Sabado, simula Hunyo 15, alas 4 ng hapon. Ito ang Net25, matatag, matapang, matapag. This portion is brought to you by Wingfinity and Beyond. Infinite love for chicken wings for inquiries. Contact 0948-977-8888 or email wingfinity.franchising@gmail.com. Bukod sa safety checks, patuloy rin pinapaalala sa atin ng Petron Gasol ang pagbili ng mga lehitimong produkto
At huwag tangkiliki ng mga peking gasol dahil sa panganib na dulot nito, hindi lamang sa ating pamilya, kundi maging sa ating pong komunidad. Ngunit paano ba natin masisiguro na hindi peke ang ating nabibiling gasol? Narito at inyo pong dapat tandaan. With regards po dun sa mga naglipa ng mga illegally refilling stations na hindi mo ma-attest kung ito po ba'y safe sa kanila, ang Petron Gasol, paano ho ba natin masiguro po ang kanila pong kaligtasan? Lalo na may mga nagsasabi na possible na pwedeng sumabog yan. Sige, unang-una po pala, gusto lang namin i-correct yung misconception. No? Kasi iniisip po ng mga tao na yung tangke mismo ang sasabog. Pero yung totoong nangyayari po, ang cause ng explosion ay dahil sa pag-accumulate ng gas sa isang enclosed na lugar. At pagka ito po yung nakakuha ng any source of ignition, o spark ba, o di kaya may flame, ito po yung magti-trigger nung mismong explosion. Okay. Pero if mapansin niyo po sa kahit anong LPG-related incidents no, sa news, talagang intact pa rin po yung mga tangke na yan. Hindi po yan sumasabog. Kaya napaka-importante rin talaga na yung pinaglalagyan natin ng ating LPG tank ay nasa isang well-ventilated area. At pangalawa, dapat bumili tayo sa mga authorized LPG dealers para makasigurado tayong safe ang ginagamit natin sa bahay. Yung safety po ng ating mga kababayan, anong mga payo ho ninyo sa kanila para maiwasan po mga ganito po na mag-accumulate yung gas at eventually pwedeng magkaroon po ng sunog or any eventualities po? Ayun po, dapat po knowledgeable tayo o informed tayo kung paano yung basic safety and handling ng LPG para makasigurado naman tayo sa produkto na ginagamit natin sa bahay. Doon lang po tayo umorder sa mga authorized LPG dealers sa inyong mga lugar. Pwede nyo pong puntahan yan o tawagan at pwede rin po tayo magpa-assist sa kanila pagka nagpa-install po tayo at nagpa-check. Napaka-importante po ma-check muna natin ito sa pamamagitan ng leak test no, para malamang safe ito bago gamitin sa ating mga bahay. Kami po sa Petron, meron tayong mga authorized na Petron Gasol dealers at ito po ay nationwide. Puntahan nyo lang po yung kanilang mga authorized branch store. Ito ay makita po natin, may Petron Gasol naman na signage po yan. No? At meron din po tayong hotline ng Petron Gasol Express Delivery kung saan pwede po tayong tumawag at umorder kahit saan ka man dito sa ating bansa. Sa Pilipinas kasi madalas nangyayari ang napepeke ang mga produkto. How can you tell our viewers na ito ay talagang legit na Petron? Kung ako po yung consumer, hanapin lang po natin ang white laser printed seal na nakalagay sa itaas ng ating silindro o Petron Gasol. Ito po ay may unique QR code. Ito po yung nagpapatunay na yung binili yung Petron Gasol ay galing sa mga authorized LPG dealers namin at dumaan rin po sa proseso ng striktong quality and safety test bago po ito dumating sa mga tindahan at sa mga bahay. Bukod sa patuloy na pagpapaalala na tangkilikin ang orihinal na mga produkto ng Petron Gasol, mas pinalalakas rin nila ang kanilang mga social media platforms upang mahikayat ang mga tao na bumili ng ligtas na gasol, ang Petron Gasol. Paano ho ninyo pinapalakas ng inyong kumpanya ang information dissemination sa inyong pong produktong petrolyo? Ang Petron Gasol po, meron kaming campaign no, na nag-aalerto sa mga consumers natin na maging mapanuri sa pagpili ng LPG at maging alerto din sa mga nagbebenta ng mga peking silindro, mga illegally refilled na cylinders kasi makokompromiso po yung mga safety nila. So isa po sa campaigns namin ay pinapaalam namin ang genuine qualities ng ating Petron Gasol bilang sakto, sulit at safe. At dapat bumili lamang sa mga authorized Petron Gasol dealers sa inyong lugar. Shin, dahil ang mga kababayan natin into social media na ngayon, meron ba kayo sa Petron na social media page that they can get into? Kunin ko na rin po yung opportunity na to no, para i-plug ang aming official page.
Make sure lang po no, to like and subscribe yung ating official Petron Gasol page dahil doon po natin makikita ang ating tips no, on how to check kung talagang legit ang binibili natin produkto. At makikita rin po natin doon ang iba't ibang offering ng Petron Gasol. Doon po natin masisigurado na legit ang orderin natin dahil pinopromote rin po namin sa aming social media ang aming nationwide hotline, which is yung Petron Gasol Express Delivery. At pagka tumawag ka doon, dial nyo lang po ang hashtag 88,000 at kayo po ay i-refer sa pinakamalapit na Petron Gasol dealer sa inyong area. Pero higit sa lahat, hindi nila kinakalimutan ang kanilang obligasyon at malasakit sa mga mamimili dahil handa silang rumisponde sa anumang tanong at concerns ng bawat consumer. So pwede rin po silang magsumbong doon at i-report sa inyo ang mga kahinahinala pong mga LPG na kanila pong nakikita. Pwede Sir Alex. Pwede sa aming Facebook page, pwede rin po sa ating hotline. Lahat po ng mga platforms na iyon ay welcome po sa kahit anong concern o message galing sa ating mga consumers. Ano ho bang Facebook page po ba ng Petron? Ay Petron Gasol. Yun lang po, isa-search lang po natin sa Facebook ang Petron Gasol. Ilang mga cooking tips at recipes rin ang makikita sa kanilang social media post na makatutulong sa bawat tahanan na patuloy na tumatangkilik ng Petron Gasol. Alam ko na, gawa tayo ng bagong meal. Pwede ito sa pansit, ito naman pang pinakbet. Doon tayo sa sulit. Laging pinipili ang True Blue Flame. Para efficient ang cooking, madaming mahahain. Abangan sa pagbabalik ng Responde. Mga Petron Gasol users, bakit nga ba mas pinili ang Petron Gasol kaysa sa ibang LPG brands? Tutukan! Kinikilalang pinakamagandang isla sa buong Asia. Marami nagsasabi na once you've experienced Siargao, you don't leave. Sakay ng aming motor, kami ay aandar patungong surfing capital of the Philippines, Siargao Island. 11 araw na biyahe, kakaibang adventure sa motorsiklo. Madaraanan namin ang mga dinarayong destinasyon mula Luzon hanggang Mindanao. Can you imagine, 13 to 15 hours kami on the road. Alas kami na madaling araw. Nadating kami sa hotel, gabi na. Isasama namin kayo sa bawat rides para ipakita ang ganda ng Pilipinas. This is Motorcycle Republic. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25. Oh, busangot ka. Meron ako nakaaway dyan sa may daan. Meron kasi nakikipag-meeting sa akin. Gusto nila, i-endorse ko yung product nila. Hello to my followers! Welcome to May official page! As you can see, my followers, meron po akong bagong endorsement. Ito po yung tinatawag nating e-trike turbo. Ay, mga Hep! Ano po nangyayari? Pero sumasaktan siya ko. Ikaw? Medyo, may kumukulo nga. Hindi kaya yung tubig. Huwag niyo pinagdidiskitahan yung tubig na sinala ko. Pinasala mo? Ano? Yes! Lola, hindi yung pwede ko pinagsala. Hindi ko na matubig. Ligtas, abot kaya at sigurado sa kalidad. Itong pinangahawakan ng ilang proud Petron users na ating nakausap kung kaya't ganito na lamang ang pagtangkilik nila sa Petron Gasol.
Likas na sa ating mga Pinoy ang magluto. Hobby man, para sa pamilya o para mapagkakitaan. Pagdating sa pagkain, paniguradong hindi tayo magpapahuli. At katuwang ng ilan nating nakilalang may bahay at negosyante ang subok na nilang produkto at pinagkakatiwalaan pagdating sa pagluluto, ang Petron Gasol. Ang mga nanay at small karinderya owners na sina Claire at Tracy, matagal nang gumagamit ng Petron Gasol sa kanilang mga niluluto. Anila, panatag ang kanilang loob dahil na rin sa safety features ng produkto. Madalas talaga kasi may karinderya kami, tas araw-araw. Function siya simula 5 a.m. hanggang siguro 8 sa gabi. Halos bukas parating kala namin kasi initin, di ba, ulit na naman yung sabaw. Lalo na kung sabaw pa ulit-ulit. Isa lang masasabi ko di ba safety yung niya, deroskas. Tapos yun, di ako matatakot, yun na lang ginamit namin. Feel ko sakto talaga yung timbang nila. Tapos pag empty na talaga siya, empty talaga as in magaan, nabubuhat namin. Then pag meron siyang laman, sakto kasi may na-experience na akong mabilis maubos Araw-araw po ako nagluluto kasi may kantin. Minsan, 10 putahe. Yun ang parang sa sarili ko na parang safety para sa akin, para sa pamilya ko. Parang gano'n. Kasi gumamit ako na iba, hindi ko Nag-try ako. Nung maanohan ko, parang hindi ko gusto. Sabi ko sa asawa ko, lahat na ibili na natin puro gasol. Kasi pag mayroon dyan gas na isa, parang hindi ako komportable. Kaya doon na tayo sa gasol. Kinahiligan na ng pamilya ni Princess ang pagluluto. Kaya naman, nang maisipang magnegosyo ang kanyang nanay at mga kapatid taong 2008, isang karinderya ang kanilang ipinundar sa Las Piñas City. Tinurn over sa akin to noong 2022. And then, ayun, ako na nag-manage nito. So far, okay naman. Marami naman customers kasi nga may quality din naman yung mga food namin. Buano kasi kami. So, yung mga magkakapatid na yung tita ko, mama ko, mahilig sila sa Filipino cuisine. So, yun yung naisipan nila na talagang magtinda. At saka, syempre, inisip din niya kasi yung family na pag merong food na Filipino cuisine, talagang mabenta siya sa mga tao. Sa loob na 16 na taon, pambato nila ang iba't ibang putahing Pinoy na talaga namang binabalikan ng kanilang mga customers. Kung makikita nyo kasi nasa more than 20 yung menu namin. Kasi minimake sure namin na maraming options and fresh din, daily. Daily rin namamalengke, daily nagluluto, ganon. And sa totoo lang, nauubos din. Nauubos din siya, so yun. Mula sa pagtitiyak ng kanilang mga lulutuin hanggang sa mismong kusina, hands-on si Princess. Yung mga staff ko, as you can see, lahat sila talagang naka-hairnet, lahat sila yung talagang meron silang mga what do you call this, yung aprons, yon. And then, yung luto din talaga, syempre, di mawawala yung safety din ng mga staff na pag nagluluto sila, ganyan, meron silang like yung mga gloves pag maghihiwa. At isa sa itunuturing niyang katuwang sa negosyong ito, ang pinagkakatiwalaan niyang Petron Gasol. Siyempre, para una, yung seguridad na di magkaroon ng sunog, ganyan. Number 1 yan kasi daily kami nagluluto. So, syempre, kailangan make sure namin na hindi magkakaroon ng sunog. Kaya nga, yung gasol namin is Petron. Kasi nga, subok na siya for 16 years na nagra-run tong Fenzos Cubo 101. Talagang yun at yun lang ang ginamit namin. Wala kaming tinry na iba. Before nga tong Fenzos Cubo 101, yun na talaga yung ginagamit ng family namin, which is yung mga mama ko and then yung tita ko. Yun talaga yung gamit nila. So,
Hindi kami, takot kami gumamit sa iba kasi syempre gasol yan eh. Baka di mo naman maalam, 'di ba? So at least kami subok na namin talaga na kahit kailan hindi nag-fail yung Petron sa amin. Ang Tapsilogan owner naman na si Jason, isang dekada ng loyal sa Petron Gasol. Restaurant kami na nag-serve ng Filipino dishes, mainly mga silog meals, and we also serve mga steaks, sizzling steaks, and yung mga pasta. Nag-start lang kami as parang maliit na kainan, and then yun nga, natuwa naman kami because tinatangkilik naman ng mga customers namin dito. And when we saw the need to renovate and then to make our store bigger, so gumawa kami ng paraan para yun, ma-accommodate namin yung bigger number of customers. Ang kanyang store na J. Bellas dito sa Las Piñas, nagsimula lamang sa isang maliit na kainan. Nag-invest talaga kami sa sa equipments namin na kumbaga to ensure the safety of our employees and then yung mga customers na. Pagdating naman sa LPG na ginagamit is Petron talaga yung ginagamit namin. So mas kilala kasi siya and then mas kampante ako when it comes to yung paggamit ng LPG. And then we also installed yung ni-recommend nila na mag-install kami ng auto shut-off na yung lines. So we also have that. To tell you honestly, before, nung nag-i-start kami, yung start pa lang talaga, nag-try din kami ng ibang brand. Yun nga, nag-usap kami ng wife ko, parang magasto tayo sa LPG, no? So parang medyo malakas yung konsumo natin. And yun nga, nag-discuss kami and napagkasunduan namin na let's go with the known brand, which is Petron. Malaking responsibilidad at oportunidad naman ang ipinasok na negosyo ni Joy. Dahil isa lamang naman siyang seller ng Petron Gasol sa kanilang lugar sa Muntinlupa City. Actually po, 15 years na kami nagtitinda. Pero si Petron, 10 years na po na kami ay nagtitinda ng mga tank. Dati pa yun, non-branded pa yung tinitinda ko. Pero sinabi niya na kunin ko itong Petron Gasol kasi later on mawawala na yung mga unbranded. So mag-switch na ako to Petron. Sabi ko, naku, ayoko ng Petron kasi medyo mahal. Pero yun po, napapayag niya ako na Petron yung itinda ko. Kapag may nagtatanong sa akin, bakit Petron lang yung tinitinda mo? Sabi ko, kasi si Petron ay sure, de kalidad at saka quality. Ayun, so kahit mahal siya ng konti, pero mas komportable kayong gagamitin. And then, yun nga po yung services namin, kompleto. Kung may problema, pupunta agad kami para i-service sila. Ang pagtitindang ito ni Joy ng Petron Gasol, may mas malalim palang dahilan. Yung mga tao kasi ma'am nun, puro branded yung kanilang ginagamit. Talagang bibihira lang po yung gumagamit ng branded na tank. Pero this time, last year ma'am, talagang yung mga tao ay nabago kasi napunta sila sa puro branded na mga gas na safety, 'di ba ma'am? Yung alam mong quality, alam mong kumpleto sa timbang, tapos sure po yung mga tank, hindi po mga kalawangin na kasi po dati ma'am, yung mga unbranded, tumatagilid na, pwede pa. Ito po hindi, bawal po yung mga lumang tangke. Kailangan ay may safety seal na hindi po pwede kaming magbenta ng sira yung sealed kasi pwede po kaming makasuhan. At ganoon na lamang din ang pasasalamat ni Joy sa Petron Gasol. Hindi lamang dahil sa kabuhayang dulot nito sa kanya, ngunit higit sa lahat ay may bahagi siya sa pagtiyak na ligtas ang kanilang komunidad. Nung una po, konti lang. Pero last year at this year, medyo tumataas po yung volume niya. Kasi nga po, kilala na siya dito sa community namin. Hanggang sa labas po, nakakarating na kami. Kasi nagbabahay-bahay talaga ako, ma'am.
parehas po kaming walang trabaho ng asawa ko. Dito kami nakapokus. Kapag maaga pa ma'am, wala pang rider, nagde-deliver din mama ko. Oo, wag lang po mataas na bahay. Pero kung sa baba, nagde-deliver talaga mama ko, naka-two-skirt ako. Kasi gusto ko yung customer ma'am, madalhan ko kaagad. Yung wala silang masabi, andyan agad kami. Gusto ko po mapakita sa mga customer na si Petron on the go. Kaya naman sinisigurado ni Joy na ang kanilang serbisyo patuloy nilang pagbubutihin. Actually ma'am, marami dito nagtitinda sa labas. Andun yung branch namin, si Petron Intercity. May Petron gasoline dyan, andun din yung Petron. Pero yun po, so far, hindi kami apektado. Kasi yung mga tao ma'am nandito talaga, yung inaano namin, kung ano yung pangangailangan nila, binibigay namin. Opo, isang tawag lang sa amin, isang chat lang sa amin, nandyan kami agad para sa kanila. Opo, alagang Petron talaga, ma'am. Oo, grabe. Kaya masaya po na ito yung napili kong brand. Kasi alam ko sa sarili ko na good quality yung Petron. Lagi ko rin po sinasabi sa mga customer namin na ang may papangako ko lang talaga sa inyo, yun nga po, yung good quality. Kasi po, kumpleto. Kung magdududa, sinasabihan ko rin po yung ibang customer namin, ma'am, kung may duda kayo sa timbang, pwede namin timbangin, may timbangan kami. At di kalidad din, ma'am, yung timbangan, nakalibrated from munisipyo. Sumusunod talaga kami, ma'am, kung ano ang kailangan. Kasi ayaw ko, ma'am, ayaw ko yung masisira ko sa tao. Opo. Kasi, ma'am, once nasira ka sa tao, mas mawawalan ka ng customer, di po ba? Kasi dyan po ako nagsimula, dyan ako nakilala sa brand na yan. And then yung mga customer din po, lagi nila akong sinasabihan, baka pwede ka namang magbenta ng ibang brand. Sabi ko, hindi po yun mangyayari. Kasi loyal po ako kay Petron. Ilan lamang sila sa nagpapatunay na kung dekalidad ang isang produkto talaga namang tatangkilikin ito. Tiyak ang pagkakagawa, sapat ang timbang, at makakasigurong isa na alang-alang ang kaligtasan ng lahat ng bumibili nito. At yan ang pangakong hatid ng Petron Gasol sa bawat Pilipino. Tunay na tatak responde. Kung kayo po'y may nais na isumbong sa inyong po lugar, problema sa lipunan, na gusto po ninyong paaksyonan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com. Pwede rin kayo magpadala ng inyong po mga mensahe sa ating pong Facebook page at Net25TV. Sa ating lipunan, hindi na mawawala mga samot-saring problema. Kaya tuloy lamang pong pag-aksyon, paghahanap ng solusyon. Lalo na ngayon na may masasandalan ka ng Certified E-Responder. Hanggang sa susunod na Sabado, ako po si Alex Santos at ito ang Responde. Mata ng mamamayan. Ito ang aming layunin para sa bayan kong mahal. Disiplina ang susi sa napipintong kaayusan. Walang imposible, basta tamang diskarte. Itama natin kasama ang Responde. Itama natin kasama ang Responde. This